Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa akdang Ang Mensahe ng Butil ng Kape, isinalin sa Filipino ni Welita A. Enrijo. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mensahe ng butil ng kape, isinalin sa Filipino ni Welita A. Enrijo, partikular na sa refleksyon sa akdang Ang Mensahe ng Butil ng Kape. Napakaganda ng aral na isinasalaysay sa kwento ng mensahe ng butil ng kape. Sinasabi rito na hindi natin kailangang maging karot o itlog na sa una lamang malakas ang loob at kapag andyan na ang problema ay panghihinaan ng loob o kaya ay tatakbuhan na lamang. Ang problema ay hindi dapat tinatakasan, hindi nagiging dahilan ng pagmamatigas at hindi dahilan upang magmaktol, bagkus ay dapat tayong maging tulad ng butil ng kape na nilaga sa tubig na pagkatapos ay nagbigay ito ng lasa sa buhay. Lagi nating tandaan na ang problema ay hindi dumarating upang tayo ay pahirapan, bagkus ay upang tayo ay turuan na maging matatag. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga nakatalang impormasyon na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Leksyon sa akdang Ang Mensahe ng Butil ng Kape, isinalin sa Filipino ni Welita A. Enrijo. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!